please. So, pwede po bang tumayo muna ulit tayong lahat? No? In Psalms 100 verse 2 to 4, worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. I'll repeat. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Come on, worship team. Bakit nandyan na kayo? You see, people of God, we are so at ease, no? And we are so familiar with the things that we are doing in each day. Masyado tayong sanay, masyado tayong familiar, and nawawala yung ating awareness. No, dahil masyado na tayong sanay, we tend to make it as a routine, as a habit. Amen. So sabi po sa ating inawit, we worship Him because of who He is. Hindi natin siya sinasamba, hindi natin siya pinupuri, na nakadepende sa kung ano ang sitwasyon ng ating buhay. That we worship Him because there are lot of positive things na nangyayari sa atin. There are things na nangyayari which are favorable to us. So I want you right now to dig deep in your heart to really give the best worship which is due to God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Create an atmosphere of worship in your heart, in your mind, in yourself at this very moment. Come on, people of God. Kura babahara babayashi kararabayanda. Oh, rababahara babayashi kararabayanda. Oh, rababahara babayashi kararabayanda. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Can we just sing, Jesus, sinasamba kita? Oh, rababahara babayashi kararabayanda. Come on, people of God. Kura babahara babayashi kararabayanda. Oh, rababahara babayashi kararabayanda. Oh, hallelujah. We worship you. We worship you. We honor you, oh God. We give you glory, Lord. We want to give you the best this very moment, oh God. For we believe, Lord, and we know, oh God, na kung ano man ang meron kami sa aming buhay right now, it all belongs to you, Lord God. Even our single breath, Lord, it belongs to you. Kura babahara babayashi kararababayanda. Oh, rababahara babayashi kararabahara babayanda. Jesus, sinasamba kita. O Diyos ng langit at lupa, itinataas ang pangalan mong banal. O Diyos, tapat ka, dakila. Jesus, sinasamba kita. Jesus, sinasamba kita. O Diyos ng langit at lupa, itinataas ang pangalan mong banal. O Diyos, tapat ka, dakila. Jesus, sinasamba kita. Jesus, sinasamba kita.
Itinataas ang pangalan mong banal. O Diyos, tapat ka, dakila. Jesus, sinasamba kita. Come on, people of the Lord. Create an atmosphere of worship right now. Ng langit at lupa, itinataas ang pangalan mong banal. O Diyos, tapat ka, dakila. Minsan ba, Jesus, sinasamba kita? Sinasamba kita. O Diyos ng langit at lupa, itinataas ang pangalan mong banal. O Diyos, tapat ka, dakila. Ikaw ang Diyos noon, ikaw ang Diyos ngayon, ang Diyos mapagkailanman. Ikaw ang Diyos noon, ikaw ang Diyos ngayon, ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos noon, ikaw ang Diyos noon, go, hallelujah, ang Diyos magpakailanman. Just allow the Spirit of God to touch you right now. Ikaw ang Diyos ngayon, ang Diyos magpakailanman. Di ka nagbabago, di ka nagbabago, di ka nagbabago, di ka nagbabago. Ang pag-ibig mo'y walang hanggan. Di ka nagkukulang, di ka nagkukulang. Declare it. Di ka nagkukulang, di ka nagkukulang. Ang biyaya mo'y walang hanggan. Di ka nagbabago, di ka nagbabago. Come on, people of God. Di ka nagbabago, di ka nagbabago. Ang pag-ibig mo'y walang hanggan. Di ka nagkukulang, di ka nagkukulang, di ka nagkukulang, di ka nagkukulang. Ang biyaya mo'y walang hanggan. Ikaw ang Diyos noon, ikaw ang Diyos ngayon, ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos noon, ikaw ang Diyos ngayon, ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos noon, ikaw ang Diyos noon, ikaw ang Babayashi Kararabayanda. Diyos magpakailanman.
Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, O God. We worship you, O Lord, because of who you are in our lives. Hindi ito nakabase, it not depend on our situation, Panginoong Diyos. Hindi nakadepende sa anumang sitwasyon ang meron kami. Bagkus, Lord, we worship you dahil nakikita namin, Panginoon, kung gaano kakalaki sa aming mga buhay. Truly, O God, ikaw lamang ang Diyos na karapat-dapat naming sambahin. Ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ang Diyos na may lalang ng sanglibutan. The great I am, the Almighty God. Oh, hallelujah. The Alpha and the Omega, the beginning and the end. Oh, Jesus, hallelujah. Hallelujah. Oh, we worship you, oh God. For you alone, Lord, is worthy to be praised. Wala kaming maipagyayabang, wala kaming maipagmamalaki, sapagkat ang lahat ng mayroon kami ay mula sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa grasya mo na patuloy mong ibinibigay at pinagkakaloob sa aming mga buhay. Maraming salamat sa iyong pag-ibig. Maraming salamat sapagkat lagi kang nandyan para sa amin. Oh, hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. At patuloy naming ibinabalik sa inyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. So, magandang umaga po muli sa ating lahat at tayo po ay makakaupo na. Just stay in the presence of our God. Thank you, worship team. Praise. So, purihin ang Diyos sa umagang ito. No, pwede po bang bigyan muna natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay? Yung pinaka-best clap offering po na ibibigay nyo sa ating Panginoon. Alam niyo po, hindi ko makalimutan, no? Maging yung pagpalakpak sa ating Panginoon, may isa pong lingkod ng Panginoon na nagturo niyan no? Na kapag tayo pumalakpak, yung ganitong palakpak, para sa tao. No? Pero kung ang Diyos ang ating papalakpakan, you see the difference, people of God? As a Christian, tayo bilang mga mananampalataya ng Panginoon, we have to be aware kahit sa mga kaliit-liitang bagay. No, especially the way we worship the Lord, the way we praise Him. That's why kung lagi nyo pong naririnig na we encourage na give your best worship. At it really manifest sa buhay ng isang Kristiyano. Kung siya po ay darating sa sambahan, sabi nga, siya ba ay, nandun ba yung excitement? Or siya ay darating na lulugo-lugo? Alam niyo po yung lulugo-lugo? Ha? Alam po natin yung lulugo-lugo? Parang hinang-hina. Parang bigat na bigat ang dinadala. No? So bago pa po ako mapalayo sa ating message for today, so purihin po ang Panginoon that once again, nabigyan po tayo ng privilege to speak in front of you right now.
maraming salamat din po, Pastor Noel and Pastora Ken, for sharing the pulpit with me today. And sa inyo mga kapatid, maging sa mga nanunood sa kani-kanilang tahanan, samahan niyo po ako at himay-himayin natin right now ang salita ng Diyos. Amen. So I entitled my message today as Embracing Our Greatest Plot Twist. Dahil tayo ay start pa lang ng January, lagi po nating naririnig about the kingdom of God. Lagi po nating naririnig about vision. Naririnig po natin yung the power, the authority. And kung atin pong mapapansin at kung tayo po ay aware sa nangyayari sa ating paligid, alam po ba natin na 3 months na lang po ang natitira at tapos na ang 2023? Amen. Are you with me today? Amen. So 3 months na lang po at tapos na ang 2023. So kung inyo pong matatandaan, mayroon po tayong mga declarations nung atin pong sinalubong ang bagong taon. January, lagi po natin itong naririnig. These are the declarations po para sa taong ito, para sa season na ito. So mamaya isa-isahin po natin yan. Kung atin pong mapapansin, napakabilis ng panahon. Sabi nga po ay yung fast changing, na kung hindi tayo mag-a-adapt, hindi tayo makakasunod, talagang tayo po ang maiiwan. Amen. So, sa kingdom invasion, kingdom manifestation po, na season natin this year, these are the declarations. So, ibig sabihin, ito yung mga bagay na ating i-expect kay God as we face this year of 2023. So, una po is divine intervention, supernatural provision, extraordinary protection, ministry acceleration, career promotion, business expansion, wealth creation, influence penetration, stature ascension, favor recognition, anointing multiplication, and character fortification. Amen. So ano po ba yung sinasabi nating plot twist? Ate Aina, ano ba yun? Plot twist tayo. Ano ba yung ibig sabihin? So plot twist is a sudden and unexpected change or revelation in the storyline of a book, movie, or TV show. Amen. So dito po muna, pwede ko naman pong i-share sa inyo itong message na ito. I just want you to focus and capture every word na atin pong maririnig today. So kung atin pong matatandaan, sabi nga po ng ating pastor, ang bawat isa sa atin na naririto ngayon, iisa ang naririnig. Amen. I believe iisa ang naririnig. Pero yung atin pong growth, yung atin pong paglago, nakadepende kung paano natin tinanggap, on how we partake on every message, on every word na ating naririnig. Amen. So kagaya rin po ng sinabi ng ating pastor, kaya kapag katapos ng mensahe at tayo ay tinanong, o kapatid, ano bang na-capture mo? Pastor, maganda po. Ang dami po talagang revelation. Sige nga, magbigay ka nga ng isa. Ano nga yun? So, di ba? Yan po yung common na nangyayari. But
kung tayo po mga kapatid ay dumating sa sambahan na ito, we are excited to partake doon po sa ating tatanggapin, I believe you will capture something in your spirit na pagkatapos po ng ating mensahe at tayo ay tanungin, agad-agad natin itong masasabi at mai-share. Amen. Kasi ang totoo pong mensahe, kung talagang na-captured mo yan, pag tinanong ka, automatic lalabas yan. No need to think, hindi mo na kailangan pag-isipan kasi na-capture mo na eh. Nasa spirito mo na, so ilalabas na yan ng ating bibig. Amen. So yun daw po ang plot twist. It is a sudden change sa isang istorya. Sino po ba nanonood dito ng Batang Quiapo? Sige nga, wag pong mahiya. Sino pong nanonood? So thank you for your honesty, ate. So 'di ba, sa isang istorya, Batang Quiapo man yan, or kung ano man na pinapanood nyo, merong mga plot twist na nangyayari. At yung mga plot twist na yon, doon tayo nagkakaroon ng iba't ibang emosyon. Maaari tayong madismaya, kasi yung naging plot twist is hindi yun yung gusto natin. Minsan nga, kung mababasa nyo yung mga comment doon sa mga TV programs or sa social media, they give their comments at nagagalit na yung mga televiewers, yung mga nanunood, sabi, Direk, bakit po ba, ayoko nang manood? Kasi ang panalo naman po lagi yung kontrabida. Abot kamay na pangarap. So, yan po ay bidang-bida rin sa SOCMED, no? Galit na galit doon sa mga antagonist ng palabas na yon, no? So plot twist, yan po yung plot twist. It's something that catches the audience off guard and often completely changes the direction or meaning of the story. So there are plot twists po ng isang palabas, ng isang libro or ng isang pelikula na kung saan minsan nadidismaya tayo kasi, ay, bakit ganun ang ending? Parang bitin or parang, bakit namatay yung bida? Diba? May mga ganun tayo. Kasi, naka-instilled sa mind natin na basta bida yan, hindi yan mamamatay. Remember Cardo Dalisay, ilang taon po ba yung inabot ng palabas na yon? Ilan, Kuya Jim? 7 years. Inabot ng 7 years. So ano yung mga, minsan nga nagiging katatawanan na kung ano yung mga naging eksena. Nasabi, mortal pa ba talaga si Cardo? Kasi, baril, kung ano-ano na, ilang bala na ang tumama, kung ano-ano nang nangyaring kagimbal-gimbal sa kanyang buhay, pero hanggang dulo, buhay pa rin. Amen. So tayo, bilang mga manonood, we are waiting for it. No? Ano ba yung magiging plot twist? Ano ba yung magiging istorya? Ano ba yung takbo, ang magiging takbo ng istorya na to? And naging sikat din po yung linyahan na wala pa tayo sa exciting part. Remember that? Wala pa tayo sa exciting part. So, plot twist can add excitement, suspense, and surprise to a narrative, making it more intriguing and memorable. No? Yun pong mga plot twist na yan yung nagiging spice. No? Yan yung, kumbaga, yan yung nagiging sangkap para mas maging memorable yung isang story. Kumbaga siya yung nag-a-add ng value sa kung yan po ay movie, palabas, or libro. They can involve a character's true identity, a hidden agenda, an unexpected event, or a sudden change in the course of events. No? Alright, so malinaw na po. Can you say plot twist? Plot twist. Alright. So ibinigay ko po kanina yung mga expectations natin kay God in this year. No, sabi nga po ng ating Pastor Wilbert, believing prophetic declarations positions us to receive the grace that prepares and qualifies us to experience what we declare and believe. Amen. So pagpasok po ng taong 2023, I am one of the excited po,
doon sa mga declaration na ito. There will be frequent divine intervention, there will be supernatural provision, there will be extraordinary protection, na kung talagang pag nilay-nilayan mo yung bawat isa, makakaramdam ka ng, ay, very solved na ako. No? Okay na. Kasama ko ang Diyos. No, anak ako ng Diyos. So, bilang anak, I can expect God from Him those things na ibinigay ko po kanina. Nakakasunod po. Amen. So, ano po yung realidad? Ano po yung realidad na na-witness ko habang tayo po ay humaharap sa taong ito? There are a lot of changes. Amen. So, expectation versus reality. Expectation versus reality. Ano ang meron sa bansa natin? We have financial crisis. We have high inflation rate. Amen. Napansin po ba natin ito or we are so, parang okay lang, same lang nung mga nagdaang taon? Nakita po ba natin ito? Amen. So, financial crisis. Ang dami po naming nakakausap, especially sa PhilClean. Ano po, even our customers, yung mga navivisit namin ng Pastora Ken. So, talaga namang very sad din talaga yung nangyari sa mga companies, sa mga customers. Sunod-sunod yung retrenchment, nagkaroon ng mga skeletal schedule ng mga magtatrabaho, ganyan. So, lahat ay dumaan ng financial crisis, no? After pandemic, na-shake ang bawat isa sa atin. Ang daming pagbabago na idinulot sa atin ng pandemic. Second, high inflation rate. And this one is very common. Bawat isa ay talagang affected, no? Sabi nga, lahat na ay tumaas. Tumaas ang sibuyas. Sino bang mag-e-expect na yung kilo ng sibuyas aabot ng magkano? Tumaas po ng hanggang magkano yung sibuyas natin? Magkano, Ate Maika, per kilo? Ha? Mababa pa yan, umabot. nung time na tumaas, di ba? 700, 800. Sa ibang lugar nga, umabot pa yata ng 1,000. 600 lang. Merong 700, 800, Ate Kay. Diba? So, sino ang mag-aakala? Sudden change. Plot twist. We are not expecting it to happen, pero nangyayari. Amen. Tumaas ang gasolina. No? Tumaas ang gasolina. Poverty. High unemployment rate. Declining strength of Philippine peso versus American dollar. Negative news everywhere. Sickness. So, diba, ang daming plot twist na nangyari sa atin in this year. Pero sabi mo, Ate Aina, yung mga binigay mo na expectations from God in this season, talaga namang pak na pak, bonggang-bongga yan, na yan ang i-expect natin kay God bilang anak niya. Pero bakit ang nangyayari, kabaliktaran? Bakit puro paghihirap? Bakit puro ang hirap mabuhay? Kailangan ng pera para ma-provide ang mga kailangan sa buhay. Matatapos na, again, sinasabi ko po sa inyo, 3 months na lang. Tapos na po ang year 2023. Amen. Sabi nga po sa salita ng Panginoon, so, if you think you are standing firm, be careful so you don't fall. Do you agree with it? Amen. So, if you think you are standing firm, be careful so you don't fall. Tayo po ay maging maingat, sapagkat kung alam natin na tayo ay matibay na nakatayo, baka dumating yung isang araw na bigla na lang tayong mabuwal. Amen. So kagaya po sa buhay natin,
Ang dami ng mga kakilala natin na nawala during the pandemic. Ang daming nawala, hindi natin talaga ine-expect. Ang lakas-lakas, pero yun nga, pagdating ng isang araw, wala na. So ganun lang po kaigsi ang buhay. Kaya naman, ang bawat isa sa atin, lalo tayo po ay mga anak ng Panginoon. We have to be aware. Amen. Baka sabihin po, si Ate Aina, paulit-ulit sa aware. Paulit-ulit sa aware. Pero yun po ang totoo. Kailangan tayo ay aware sa nangyayari sa ating paligid. Hindi lamang po yung sa ating sarili, kundi yung sa ating paligid. No? Especially in our spiritual life. Especially in our spiritual life. So minsan po, nagbiyahe kami ng Sister Ken. Nag-visit po kami sa customers. And napag-usapan po namin yung buhay ng isang mananampalataya. Sabi ko, napag-usapan po namin, ang mananampalataya, kapag ka ikaw, sanay ka na naglilingkod ka sa Diyos, hanggang pagtanda mo, daladala mo yan. Amen. And kapag tayo ay na-connect sa isang sambahan, at dito tayo tumanda tayo sa paglilingkod, masaya yung ating buhay. Ano po yung ibig kong sabihin? Kasi naisip ko po na ang lungkot ng buhay ng isang tao, kung siya po ay walang sambahan, hindi siya na-connect sa isang sambahan, wala siyang ministry, tapos tatanda siya sa bahay nang wala siyang ginagawa, nakaupo lang, or kapag ka nagkasakit, hindi natin masabi kasi habang tumatanda, nag-iiba naman po talaga ang kondisyon ng ating katawan. Iba po yung mananampalataya na ikaw ay tatanda sa loob ng sambahan, na hanggang huli, hanggang sa dulo ng iyong buhay, nag-e-enjoy ka, yung fellowship with your brethren, meron kang source of joy, yung hindi lang sa bahay. Kasi nakita ko po kasi yung mga matatanda sa side ng tatay ko, and doon sa lugar nila, nakikita ko yung mga matatanda na dahil nga nandoon naman sa lumang pananampalataya, parang tatanda at mawawala na lamang po sa mundo ng yung buhay ay nakatuon sa pamilya, sa sarili. Unlike yung buhay ng isang mananampalataya na kung ikaw ay very strongly connected and accurately connected sa isang sambahan, hanggang pagtanda mo, ini-enjoy mo yung buhay mo serving God. Amen. So yun po yung minsan na kami ay nagbiyahe at yun yung aming napag-usapan. So, moving forward, the Bible is full of plot twists and turns. Amen. Bibigyan ko po kayo ngayon ng mga example ng mga plot twist sa buhay ng mga tao sa Biblia during that time. First, the 100-year-old couple, Abraham and Sarah. Amen. Surely they were too old to conceive a child, right? We just knew they were destined not to be parents. Sino nga po ba naman ang mag-aakala na yung ganong edad ay magkakaroon pa ng anak? Amen. So what is the plot twist there? God gave them a son and crowned Abraham father of many nations. Yan po ay nasa Genesis. Amen. Second, Saul was known for hating and persecuting Christians. Si Saul na naging Paul. So si Saul ay kilala na talaga namang siya ay persecutor ng mga anak ng Diyos. Ang dami niyang naipapatay na mga anak ng Diyos. So what is the plot twist in his life? He became the Apostle Paul and ended up teaching others of Jesus everywhere he went. Kung gaano po siya kadahas, kung gaano po siya katindi dati, na ang dami niyang naipapatay na mga Kristiyano,
nung siya po ay makakilala sa Panginoon and he became Apostle Paul, ganun din naman po katindi ang kanyang pagbabahagi ng mga katuruan ng Panginoong Jesus sa lahat ng lugar na kanyang pinupuntahan. Amen. Third, Joseph was sold into slavery by his very own brothers. Si Joseph na ipinagbili ng kanyang mga kapatid. Ano pong nangyari kay Joseph? He became a famous dream interpreter to the king. So sabi nga po sa katuroan sa amin sa ABG, Joseph from the pit to palace. No? From the pit to palace. Fourth, what about Moses? He was a Hebrew baby boy who by order of the king was supposed to be killed. Amen. He was supposed to be killed at birth. No? Pero nangyari po ba? Namatay po ba si Moses nung siya'y bata, nung siya'y maipanganak? No. So that's the first plot twist. He wasn't. Hindi po siya na ipapatay. His mother places him in a basket near the river. So this one po is in Exodus, no, sa buhay po ni Moses. So inilagay siya ng kanyang ina, 'di ba, sa basket. Tapos siya ay ipinaalon sa ilog. So what's the second plot twist in his life? Pharaoh's daughter finds him and ends up paying his own mother to nurse him. Hallelujah. No? So inilagay siya ng kanyang ina sa basket, ipinaanod sa ilog. Ngayon, ang sunod na plot twist, nakuha siya nung anak ng Pharaoh. No? At alam niyo po, people of God, yung kanya pang mismong ina, ang binayaran nung Pharaoh's daughter para siya ay alagaan. Amen. Sino pong mag-aakala? No, na gano'n ang mangyayari. Third plot twist in the life of Moses, he ends up not only growing up under Pharaoh's daughter, but also later leading the Hebrews out of Egyptian bondage. Amen. So nakita niyo po yung course of events sa buhay ng mga taong ito. Sino ang mag-aakala na yung mamamatay ng mga Kristiyano, siya ngayon ang gagamitin ng Diyos para makakilala ang mga tao sa Panginoon? Amen. I just want to include Mary. Ano po ba ang nangyari kay Mary? She was a teenage mom. Amen. Sinong mag-aakala na sa kanyang edad, sa edad ni Mary, base po dun sa aking nabasa, kung hindi po ako nagkakamali, she's around 19 to 20 years old. No? At siya po, ating pinag-aralan din po ito sa mentoring, siya po ay nakatakdang ikasal kay Joseph. Pero nagkaroon ng plot twist in her life. Ano po yung plot twist na yon? Siya po ang pinili ng Diyos para maging ina ng Panginoong Jesus in human form. Amen. And of course, who forget the greatest plot twist of all? It is Jesus Christ. Amen. Na nung ipangako po ng Panginoong, ng ating Diyos Ama, na ibibigay niya ang kanyang anak for us to be saved, for us to be redeemed sa mga kasalanan natin. So Jesus gave His life for us. Amen. Kung atin pong iisipin, masasabi natin na who are we? Sino ba tayo para ibigay ng Diyos ang buhay niya para sa ating lahat? Bukod po doon, hindi niya hinintay na tayo ay magbago. Sapagkat yung salvation po na ginawa ng ating Panginoong Jesus ay para sa sanglibutan. Hindi niya hinintay na magbago, hindi niya hinintay na ikaw, malinis ka, wala kang kasalanan, sige, ibibigay ko sa iyo ang buhay ko. Hindi po, wala po siyang pinili. Lahat po tayo ay kanyang pinagkalooban. No, ginawa niya po yon para sa ating lahat. Amen.
So sa mga examples po na ito na aking ibinigay, we can truly say na hindi po natin kayang at huwag po nating i-underestimate ang power ng Diyos. Amen. The God whom we serve has no limits. Amen. Pwede niyo po ba yung sabihin, ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay walang limit. God has no limits. In just a snap, kayang-kaya niyang baguhin ang plot twist ng buhay natin. Amen. Do you believe in that, people of God? Amen. So ito pong mga taong ito, I believe, they are not perfect. Amen? Yung pong mga mababasa po natin ng mga characters po in the Bible, they are not perfect. No? At yung iba pa nga po, they consider themselves as insignificant. Na parang sino ba ako para gamitin ng Diyos? Sabi natin, isang tax collector lang naman ako. Or isang kasambahay lang naman ako. Or isang mensahero lang naman ako. Pero iba po kapag tumawag ang Panginoon. Amen. Sabi nga po, He did not call the equipped. He equipped the called. Amen. Ulitin ko po. He did not call the equipped. He equipped the called. No? I-equip niya yung kanyang mga tinawag. Pag ang Panginoong Diyos ay may gustong ipagawa, hindi yan pipili ng magaling, no? Hindi po pinag-uusapan yung magaling, hindi po pinag-uusapan yung malakas. There is something in us na tinitingnan ng Panginoon kapag po tayo ay kanyang pinili, kanyang tinawag. Amen. So sabi rin po sa ABG nung nakaraan po, sabi ng Pastor Wilson, our power and strength impresses people. Power and strength impress people, but character impresses God. It is our character na tinitingnan ng Panginoon. Gaano man kahirap yung gusto niyang ipagawa sa atin, titingnan niya, kaya niya bang sumunod? Ito bang anak ko na to, willing ba siya talaga na sumunod sa iuutos ko? And I believe, ito pong mga taong ito, hindi rin naman po sila ganun ka, they have their weaknesses din po. Amen. No, may mga kahinaan din sila. Pero dahil nakita ng Diyos yung kanilang puso na willing sumunod, and they really obeyed, they become successful sa assignment na ibinigay sa kanila ng Diyos. Amen. People of God, yung pong mga nabanggit ko kanina na realidad ng buhay. Expectation versus reality. Sabi nga po ay, tayo bilang mga anak ng Diyos, dapat po ay hindi natin pinoproblema yan. No? The world is not our problem, it is our assignment. Amen. Nag-agree po ba tayo doon? The world is not our problem, it is our assignment. So napakapalad po ng bawat isa sa atin, tayong mga anak ng Panginoon, dahil nakakarinig tayo ng mga ganitong mensahe. And kung tutuusin, advantage na po natin ito. If we really dwell dito sa bawat mensahe, bawat salita na ating tinatanggap, if we really apply this in our lives, dapat po ay advantage natin ito. Kaya nga po, sabi ay, yung ating mga mensahe na tinatanggap, wag lang nating i-desire na i-bless tayo ng Word of God. These words, ay kailangan po nating tanggapin para tayo ay matransform at mabuild. Kung hindi po natin i-apply, walang mangyayaring pagbibuild. Amen. Kung atin lamang pong tinanggap sa ating mga tenga, na blessed lang po tayo. Kung walang application, walang building na mangyayari. Amen. And now, people of God, by these things po na aking na-share sa inyo right now,
Are you excited to take the plot twist or to embrace the plot twist na ibinigay po sa atin ng Panginoon? Sabi ko nga po kanina, yun pong pagkabigay ng Panginoong Diyos ng kanyang anak, no, para sa ating lahat. Sabi nga, much is given, much is required. Kung gaano po kabigat, katindi, yung dinaan ng hirap ng Panginoong Jesus bago siya tuluyang maipako sa krus. And remember, people of God, nung time po na yon, He was in human form. So ibig sabihin, lahat po ng senses, lahat gumagana. Lahat nakikita ng mga mata niya, yung mga taong nakarinig, yung mga taong kanyang natulungan, mga na-witness yung kanyang power, yung ginawa niya para sa mga ito. Sila rin yung nagpapako sa kanya. Amen. Kita niya ang pang-aalipusta, kita niya ang pangmamaliit, kita niya, rinig niya kung paano yung mga salitang binibitawan sa kanya, damang-dama niya yung bawat hagupit sa kanya, lahat ng ginawa sa kanya. So gaano po yun katindi? So sabi nga, kapalit noon is yung magkaroon tayo ng salvation, magkaroon tayo ng kaligtasan. At tayo, bilang kanyang mga pinili, bilang kanyang mga niligtas, mayroon po tayong kaakibat na responsibilidad. Amen. So 1 John 3:16, we know love by this, that He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for one another. Amen. Here we glimpse the depth of the gift and the gravity of the demand. Christ gives unconditional love for us even to the point of death. Amen. So dahil po tayo ay nailigtas ng ating Panginoon, tayo rin po ay inaasahan niya to give our lives unto others. Amen. Madali po bang ibigay yung buhay natin para sa iba? Madali po ba or hindi? Mahirap. Ano po tayo, no? Yung magpakatotoo. Magpakatotoo. Hindi po ganun kadali. You have to give your time, your effort, your resources, your life. Lalo na po at ang pagbibigyan mo ng buhay, yung tipong tuturuan mo, pero habang nagtuturo ka, ikaw lang yung masaya. Ikaw lang yung excited dun sa itinuturo mo. Tinuturuan mong mag-worship, mag-declare, pero wala kang nararamdamang energy, same as your energy on how you worship God. No? So kailangan po natin itong maintindihan, people of God. Kaya nga po, ang ating pastor during our mentoring. So siya po ay nag-aaral. Nag-aaral siya para pag dumating yung time na mentoring, meron siyang maituro sa atin. Amen. So alam niyo po, nakaka-guilty nga rin minsan yung natapos na siya and then magtatanong, meron kayong tanong, and then wala tayong maitanong. So sabi nga niya, once na wala tayong maitanong, it's either talagang naintindihan natin yung kanyang itinuro o wala tayong naintindihan at all, kaya hindi tayo makapag-create ng tanong. So dalawa lang po yan eh. No? Kasi kung meron tayong napulot, meron tayong maibabahagi. Pag sinabi niya, meron po bang tanong or meron po bang gustong i-share? So ganun lang po yun. Amen. Hindi po ganun kadaling ibigay yung ating buhay para sa ating kapwa. Lalo na po yung ating pagbibigyan ay hindi naman kamahal-mahal. Diba? Yung tipong, baka sabihin nila, ang maldita ni Ate Ay. Pero this is the reality, this is the reality. Gusto ko pong makarelate ang bawat isa dun sa sinasabi ko kasi hindi po siya ganun kadali. No? Lalo na po yung taong ating tuturuan at pag-aalayan ng buhay natin ay pag tiningnan natin, ano bang mapapala ko sa taong to? Kasi alam niyo po, people of God, kapag yung taong pagbibigyan natin ng buhay, alam nating magbe-benefit din tayo, we are so eager to give our life. No? Kasi alam mo, yung taong to, matutulungan niya ako sa area na ganito. Paano kung ang taong pinapaabot sa iyo ng Panginoon ay yung wala ka namang, kumbaga wala naman siyang
maibibigay sa'yo, kundi ikaw ang dapat na magbigay sa Kanya. Nai-imagine po ba natin yung ating mga sarili in that situation? Sabi ni Pastor, kailangan daw naming mag one-to-one. Kailangan daw namin na gawin kasi in this season, yun ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Talagang kailangan yung buhay natin ibigay sa iba. Hindi pwedeng pansarili lang. Amen. So lagi ko po itong nai-share sa inyo, yung plot twist po ng aking buhay, na yung pagkapunta ko po talaga ng Manila is hindi naman planado na para ako ay dito magtrabaho. No? Sinamahan ko lang po talaga si Kuya Jean kasi siya yung magtatrabaho that time. So ano po yung naging plot twist? Pati po ako ay na-hired. Pati po ako ay nagkaroon ng trabaho sa Manila. So nagtuloy yung journey natin. So anong nangyari? Nung ako po ay makagraduate, talaga pong ang nasa isip ko, mag-a-abroad ako. Mag-a-abroad ako kasi yun yung nakikita kong paraan. Mabilis na solusyon para matulungan ko ang aking mga magulang, ang aking pamilya. Pero iba po ang naging plot twist. No? At dito ko po natutunan, sabi nga po nung na-share ng ating Sister Steph last week, yung vision natin, hindi dapat pansarili lang. Hindi lang dapat nakatuon sa mga sarili nating pangarap. Hindi lang para sa mga sarili nating ambisyon, para sa ating pamilya. Ang kailangan po nating makapture deep in our spirit is the vision, the corporate vision na ibinigay sa atin ng Diyos. No? At as I go along the journey ng aking buhay, hanggang sa ma-connect po tayo sa sambahan, hanggang sa maging part po tayo ng ministry. So doon ko po naintindihan na Lord, ito po pala yung gusto mo para sa buhay ko. No, and I believe, ang bawat isa po sa atin right now, naniniwala po ba tayo na tayo ang tinawag ng Diyos? Amen. Para sa ating pamilya. 'Di ba? We are here. Nakakarinig tayo ng mga ganitong mensahe. Bakit? Kasi tayo ang gustong gamitin ng Panginoon sa bawat tao na ating nakakasalamuha. Unang-una na ng ating pamilya. So maiisip po ba natin na sa aming magkakapatid, bakit ako yung naririto ngayon? Ako yung inalaw ni God. Ako yung gusto niyang gamitin na maging spokesperson para sa aking pamilya, para makakilala din sila. So people of God, gusto ko pong i-share sa inyo, glory to God po, ang akin pong kuya na panganay ay, siya po ay OFW, and medyo nagtagal din po yung taon na hindi po siya nakaalis, no, nung nag-pandemic, so yan. So siya po ay welder. So, naniniwala po ako na tayo bilang mga anak po ng Panginoon at Kanya pong ginagamit sa Kanyang kaharian, kung ano man po yung ating matatanggap na blessing, hindi lamang po yan pansarili eh. Sabi nga po, bawat pagpapala, grasya ng Panginoon na dumadaloy sa atin, dadaloy po yan sa pamilya natin, sa mga mahal natin sa buhay. No? And na-witness ko po kung gaano yung pagiging porsigido ng kuya ko, no? Apply dito, apply dyan. Ang dami na ring resources na kanyang nagamit para sa mga trainings. Pero talaga pong nagtagal na hindi siya makaalis. No? May mga tao na po kaming nilapitan para makatulong po na siya ay mapaalis ulit. Pero talagang hindi. No? So sa salita po ng Panginoon, sabi nga, mabuti man or hindi sa ating paningin, ang lahat ng bagay ay mangyayari lamang kung ito ay pinahintulutan ng Diyos. Amen. Amen. So, glory to God po, last week, nag-message po sa akin ang kapatid ko. Ay, bago po pala yon, ang kuya ko po ay, nagstay pa siya dyan po sa staff house. Nagstay po siya dyan, ipinaalam ko po kina Sis Ken, pwede po bang makituloy muna si kuya, makitulog lang po ganyan kasi
Kinabukasan po ay maaga yung kanyang trainings, maaga yung kanyang interview, ganyan. So praise God po, last week, nag-message po siya sa akin. Sabi niya po, Ining, praise God. For medical na ako. Nakapirma na ako ng kontrata. So purihin po ang Panginoon. Meron po tayong mga bagay sa buhay natin na ipinipilit natin kasi na yun ang mangyari. Amen. Sabi pa nga dyan, may narinig ko po ang Pastor Wilson minsan, sabi niya, meron daw mga nagpo-proclaim na anak ng Diyos, pero pag nanalangin, Lord, ikaw na po bahala sa akin. Gusto ko pong mag-abroad. Sana po sa Saudi, ha? Alam mo yung sinasabi na you surrender yourself to God. Si Lord, your will be done. Panginoon, kalooban mo. Pero, may ini-insist ka naman na gusto mo. 'Di ba? Kung talagang gusto mo na yung kalooban ni Lord ang mangyari, wala na sanang sa Saudi, ha? Or sa Canada. 'Di ba? Amen. So purihin po ang Panginoon. So yung nangyari po doon sa kay Kuya, talagang sabi ko, oo nga no Lord, kasi kitang-kita ko rin yung hirap na dinaanan ni Kuya, to the point na utang dito, utang diyan para kasi may pamilya na po siya, may sarili na po siyang pamilya. And right now, alam niyo po, tinanong ko yung offer. Nakimaritas pa. Pero purihin po ang Panginoon. We didn't expect po na yun yung mangyayari, no? Na siya po ay sa Australia po siya. Ipapadala ng Panginoon. So siya po ay welder sa Australia. At nung tinanong ko po si Kuya regarding po doon sa offer sa kanya, nakakahilo po. And praise God po talaga. Kasi may mga bagay po talaga tayo na kapag i-insist natin yung gusto natin, hindi talaga siya mapapangyari. Kasi hindi yun ang gusto ng Lord para sa atin. Amen. And syempre, sa akin po personally, no? I know you are aware naman po na I am connected with an insurance industry right now, aside from my full-time job po as sales supervisor sa PhilClean. So nagkaroon din po ng sudden change na hindi po talaga inaasahan. So akala ko talagang I will settle there na hanggang sa kaya kong mag-work. Pero nagkaroon ng sudden change, nagkaroon po ng plot twist. Pero alam niyo po kung ano yung pinanghahawakan ko doon, people of God. Malipat man ako ng ibang lugar, ibang kumpanya, same mission is still there. Amen. We have a tagline nga po na different color, same mission. So ganun din po yung gusto kong ibigay or ipaunawa sa atin bilang mga Kristiyano. So tayo po ay saan mang lugar tayo mapunta, dapat hindi nababago or hindi nawawala yung misyon na gustong ipagawa sa atin ng Diyos. Hindi po excuse na, nasa abroad naman ako, sila na lang muna ang mag-disciple. Yung mga yung mga leaders ko na lang sa church, or sina pastor na muna ang bahala kasi sila ang nandoon nandito ako sa abroad, busy ako. Madami akong ginagawa, yung negosyo ko, ganyan. Si Sisley na lang muna ang mag-one-to-one, kayang-kaya naman niya yan. So dapat po hindi nawawala yung mission na itinalaga sa atin ng Panginoon. Whether we are in the church, tayo ay nasa work, ang mga estudyanteng nasa school, ang mga taong nasa kani-kanilang trabaho, nasa tahanan man tayo, everywhere. Kailangan po ay daladala natin yung misyon na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen. So let me proceed. So there are two truths na gusto ko pong i-share sa inyo. First is, life is full of surprises and uncertainties. No matter how life is going, there will be a series of plot twists that affect us in significant ways, both good and bad. Amen. So aside po from debt and taxes which are really inevitable in our lives,
masasabi ko rin po na hindi natin maiiwasan yung mga plot twist na meron sa buhay natin. Amen. Second, people who have intimate relationship with God and deeply rooted in the truth of His Word will definitely overcome any unfavorable plot twist in his life. Amen. Sabi nga po ng ating pastor, our familiarity to God's presence in His Word will establish a faith that overcomes testing and trials. Amen. Ulitin ko po, our familiarity to God's presence and His Word will establish a faith that overcomes testing and trials. Amen. So alam niyo po, people of God, sa lahat ng nangyayari sa atin, sabi ko, ito dapat yung expect natin. Matatapos na yung 2023, pero bakit yung reality, bakit parang ang hirap? Alam niyo po, people of God, sa kabila ng lahat ng paghihirap, lahat ng suffering, trials na meron tayo, ang lahat ng ito ay gagaan if Jesus is our ultimate source. Amen. Siya ang ultimate source. At yung ibang bagay na meron tayo sa mundong ito, everything else is just resources. You see the difference? Jesus is the ultimate source and everything else is just the resources. Bakit? Kasi pag umalis tayo sa mundong ito, madadala ba natin ang mga resources na yan? No, definitely not. Pero kung ang Diyos, ang Panginoong Jesus, ang ating ultimate source in everything, hanggang sa kabilang buhay, sa pangalawang buhay natin, dala-dala natin yan. Amen. Everything comes from God. Everything exists by His power. And everything is intended for His glory. Amen. Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. He is like a tree planted by water that sends out its roots by the stream and does not fear when heat comes. For its leaves remain green and is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit. Amen. So sabi po dito, pinagpala yung mga nagtitiwala sa Diyos kasi kagaya sila ng puno na naitanim na malapit sa tubig, na hindi sila mangangamba na dumating man yung tagtuyot, hindi sila na mangangamba na ay hindi ako magbubunga kasi wala akong tubig. Amen. At saan po nanggagaling yan? Tubig na yan? Saan po? Wala akong marinig. Sa ating Panginoong Jesus, He is the ultimate source. Amen. Hallelujah. So, bukod po doon sa, sabi ko nga po kanina, yung plot twist, maaaring maganda, maaaring hindi. No? Bigyan ko po kayo ng example nung we can consider as negative plot twist. Remember Peter. No? Remember Peter. Akala niya sa kanyang sarili, siya ay faithful, siya ay loyal sa Panginoon. No? To the point nga nung time na nung sila ay nagpipray ang Panginoon kasi darating na yung panahon na siya ay huhulihin na, dadakipin na siya. Ano bang ginawa ni Peter? Hindi ba't inilabas niya agad yung kanyang kutsilyo, yung kanyang weapon, yung kanyang tabak? Anong ginawa po? Tinagpas, pinutol yung tenga nung isa doon sa mga huhuli sa Panginoong Jesus. No? So out of His love, out of His na maipagtanggol, maidefend yung kanyang Savior, yung kanyang Master. Ginawa niya po yun. Pero, ano po yung naging plot twist? Pinagaling, ibinalik ng Panginoong Jesus yung tenga na pinutol ni Peter.
So, it is a sudden change. It is a plot twist na maaaring nung mga panahong yon, ilagay nyo yung inyong sarili doon sa lugar or doon sa katauhan ni Pedro na, Panginoon, ginawa ko yan para i-defend ka eh. Bakit ngayon, pinagaling mo pa, ibinalik mo pa yung tenga niya? So anong sabi ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Jesus? Maring sinabi niya na, Peter, hindi mo naiintindihan. Ito ang mangyayari. Sinabi ko na sa inyo na ito ang mangyayari. Ito ang will ng Panginoon. So ito talaga ang mangyayari. Huwag mo siyang i-oppose. No. Amen. Ano pa? Ano pa yung masasabi natin na negative plot twist sa buhay ni Peter? So akala ni Peter, ganun niya kamahal, ganun siya katapat sa Panginoon. Pero one day, he was surprised sa pamamagitan ng tilaok ng manok na nag-remind sa kanya, you denied your Savior, your Master 3 times. Inabot pa ng 3 times bago talaga bumalik si Peter sa kanyang senses na, Panginoon, nangyayari yung sinabi mo. Samantalang nung sinasabi yun ng Panginoong Hesus sa kanya, hindi po yan mangyayari, Panginoon. Remember that? Remember that story? Amen. So, in our lives, there are a lot of plot twists, either good or bad. Pero ang tangi ko pong maiiwan sa inyo, as long as ang Panginoong Jesus ang ating source, sa Kanya nakaangkla yung ating paniniwala, yung ating pananampalataya, we will overcome. Amen. So how to navigate plot twist in our lives? So for positive plot twist, be thankful and have gratitude. Have a grateful heart. Amen. The first thing we should always do is show gratitude. When life takes a turn for the better, we have to be purposeful about our thankfulness and gratitude. If something were to go negatively, many would naturally grumble and complain. Ito po yung natural, no? Na kapag ang nangyari ay negative, agad complain agad tayo, Lord, ba't nyo naman po inalaw na ganito? Diba ito po yung pangako nyo, ganyan-ganyan. So why isn't it that we are naturally thankful and filled with gratitude kapag ka po maganda yung nangyari? So, sabi ko nga po kanina, ang daming naituro sa atin ng pandemic. May mga story, success story, na nung pandemic, nawalan siya ng trabaho. Nung mawalan ng trabaho, syempre natenga sa bahay, nakapag-create siya ng mga ideas kung ano yung dapat gawin, ano yung dapat niyang in-nurture, ano yung skill na meron pala siya. So there are people na nakapag-create po ng sariling business during the pandemic. And until now, successful yung kanilang business. Amen. So, sabi ko nga po, life is full of surprises. Hindi po natin alam, hindi po natin ine-expect. But the question is, are you willing to allow God to navigate those plot twists in your life? Or i-insist pa rin natin yung gusto natin, hindi, ganito dapat ganito. So, bilang mga Kristiyano, mga anak ng Panginoon, yun po ang kailangan nating maunawaan. So, Colossians 3 verse 15 to 17, and be thankful, let the message of Christ dwell among you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. So madalas po ay tayo, kapag ka maganda ang nangyayari, nakakalimutan natin ang Panginoon. Ayaw nyo pong mag-agree? Amen. So most of the time, yun po yung nakakalungkot na kapag ka ang buhay natin, nandoon tayo sa masayang yugto ng ating buhay, madalas nakakalimutan natin ang Panginoon. We have a successful business,
There are people na nakalimutan na nila ang Panginoon dahil masyado na silang focus sa success ng business nila. Madalas, tayo ay naninikluhod, we dwell in the presence of God kapag ka tayo ay sadsad na sa problema. Kapag ka bigat na tayo sa lahat ng ating pinagdadaanan. Lord, tulungan niyo po kami, tulungan niyo po ako. Hindi ko na po alam yung aking gagawin. Pero nung time na masasaya, magaganda yung nangyayari, bumalik ba tayo sa Panginoon? Do we really kneel before God to thank Him, to be grateful for Him sa lahat ng Kanyang ginawa para sa atin? Alam niyo po, people of the Lord, sa kabila ng lahat po ng ating pinag-aaralan, ng ating mensahe na tinatanggap, one of the realization ko po personally is habang nagpo-progress yung bawat mensahe na ating tinatanggap, dapat hindi naiiwan yung foundation na meron tayo. Kagaya po ng ating yung paglago ng ating stature. Sabi ko nga po kay Ate Maika nung isang araw nagdi-discuss ako sa kanya, sabi ko, you see Ate Maika, yung ating stature, remember those, yung natin, spiritual growth, personal transformation, ministerial promotion, financial increase, social influence. Though tayo, ang naririnig natin ngayon ng mga mensahe is, we have to be successful, we have to nurture the skill that we have. Success and failure are predictable, so we have to take action para yung kahihinat na ng ating buhay, alam na rin natin kung anong mangyayari. Most of the time, naiiwan at nawawala yung talagang tayo ay i-spend ng time, personal quiet time with God. Parang nasisettle na lang tayo dun sa nakakarinig naman ako ng message every Sunday. Nakakabasa naman ako ng mga biblical verse sa lahat ng SOCMEDs na meron ako. Nakakarinig naman ako kay dito sa lingkod ng Panginoon na ito. Pero people of God, we have to understand na hindi po enough. No, hindi po enough na yun lamang ang ating ginagawa. God is requiring us to have intimate relationship with Him. So kagaya po sa mag-asawa, sabi nga, habang tumatagal, nawawala yung intimacy. Masyadong nagiging familiar. Same with what we are doing right now. So kung tayo ay minister ng isang sambahan, since we are used to it, na kung paano yung nagiging routine natin, yung ginagawa natin as worship leader, as instrumentalist, do you ask yourself, po ba na tayo ay, meron pa ba akong personal quiet time with God? Or nagkakaroon pa ba ako ng desire na maghintay kay Lord? Kasi people of the Lord, every time we pray, maging sa ating panalangin, dahil tayo masyado ng sanay, para bang may pattern na tayo kung paano tayo magpe-pray. And hindi na tayo naghihintay kay Lord. Basta ibulalas natin yung ating mga prayer, okay na yun. Nasa presence na ako ni God. Pero hindi po sabi nga, every time we pray, hindi siya dapat monologue. Hindi lang tayo yung nagsasalita, kundi we are much willing to wait on God kung ano po yung kanyang sasabihin sa atin. Dialogue siya dapat. Nag-uusap tayo dapat ng Panginoon. Amen. Maging, sabi nga po, meron po akong nabasa, sabi doon, we really need to seek our heart. Alin ba yung love natin? Sino ba talaga yung mahal natin? The Lord of the work or the work of the Lord? Magkaiba po yun. Sino ba talaga at para kanino ba natin talaga ginagawa? Tayo bilang mga worship minister. No? Or tayong mga part ng ministry. Tayo ba ay minamahal na lang natin yung ministry
Dahil we are part of that ministry or we have the responsibility to fulfill that ministry. So yan po yung isa sa realization na as we grow, as we progress, dapat hindi naiiwan. Sabi ko kay Ate Micah, ministerial promotion, financial increase, social influence, though kung titingnan natin yan, paangat ng paangat yung level, pero it doesn't mean na habang umaangat yung level na meron ka sa stature mo, naiiwan yung spiritual growth mo. Dahil promoted ka na sa ministry, may ministerial promotion ka na, hindi ka na magbabasa. Hindi ka na magdudwell, hindi ka na mag-spend ng time kay God. Paano yung spiritual growth mo? Do you consider your spiritual growth sa pamamagitan na lamang ng mga naririnig mo every Sunday? Wala ka ng desire sa puso mo na to really seek. Bumalik tayo doon sa foundation. Bumalik tayo doon sa kauna-unahan nating mga ginagawa nung babago pa lamang tayong nakakilala sa Panginoon. How about your personal transformation? Huminto na ba? After ba nung magkaroon ka ng promotion sa ministry, then you are now working out with a financial increase. Gagalingan ko. I-enhance ko yung skill ko kasi sabi, magkakaroon ng financial increase kapag ka na-nurture ko yung skill na meron ako. Pero hindi po ibig sabihin nun, iiwan na natin kung ano yung foundation. Lalong-lalo na po yung social influence. Amen. How we will influence others kung tayo mismo hindi natin ma-build yun sa ating mga sarili. Amen. Yung intimacy. Intimacy with God. Sabi nga horizontal and vertical. Kung tayo po ay masyado ng sanay, walang problema, lagi akong parte ng mga gawain. Yung mga brethren ko, kilala ko lahat yun. I have relationship with them. Marunong akong mag-submit sa authority. How about your vertical relationship with God? So sa totoo lang po, yung itinuturo po sa atin ng ating pastor right now, ang taas na po at ang lalim na po. Pero yung mga practicality na dapat alam natin, yung common na dapat ginagawa natin, tila ba naiiwan? So this time, and this moment, ito po yung reminder sa bawat isa sa atin. No? We have to go back doon sa basic foundation natin. How we wait on God, how we develop and nurture our relationship, our intimacy with God. So how about kapag ka negative plot twist po yung nangyari? How we will deal with it? So first, stop the plot twist if at all possible. So there are plot twists po in our lives, just like sickness. Nagkaroon tayo ng sickness. We have to fight it. Amen. And we have to stop it. Huwag po nating tanggapin na tayo po ay, wala na, parang hihintayin mo na yung buhay mo. Parang susuko ka na. Na, Lord, bakit ako nagkasakit? Remember Job, kung gaano po yung tindi ng plot twist sa buhay niya. No? Na nagsimula, he has everything. Si Job ay ang pinakamayaman sa East. He has everything, he has the resources. Pero yung plot twist na inalaw ni God na mangyari sa kanya sa pamamagitan ng devil, no? Ang devil yung nagtanong sa Panginoon. Kaya lang naman sumusunod yan kasi meron siya ng lahat ng bagay. So ano sabi ng Panginoon? Inalaw ng Lord na ma-experience lahat ng hardship, lahat ng challenges, trials sa buhay ni Job para mailabas kung ano yung totoong kondisyon ng kanyang pananampalataya. Amen. Kung tayo po ba yung nasa katayuan ni Job, tayo po ba ay mananatili? Ang hirap po, Kung tutuusin, ang hirap, namatay ang kanyang mga anak,
Nawala ang lahat ng meron siya. May mga kaibigang nangungut siya, nangungwestiyon. May asawang nagduda na rin. 'Di ba? Kung ikaw si Job, ano ang gagawin mo? Ano ang paniniwalaan mo? So ganun din po tayo. Amen. Limit the damage. If the situation cannot be turned back, then it is the time to limit the damage. What can you do to keep this going from being a negative plot twist to a fatal plot twist? So at dito ko rin po i-share, people of God, yung kahalagahan ng ating pamumuhay sa present time. No? The power of living in the present time. Na ngayon, sa panahong ito, nakakarinig tayo ng mga ganitong mensahe at sa tingin natin, ang dami pa nating hindi nagagawa, hindi natin nai-apply, gawin na natin. Amen? Para yung mga plot twist na pwede pang mangyari in the future, somehow, yung iba doon, mapaghandaan na natin. Amen. Sabi nga po, life is not a game. Hindi po laro ang buhay. Kung ano man po yung nangyari na yon. We cannot hit the replay button. Hindi po siya kagaya ng panuorin na, okay, natapos na, sige, replay natin. Hindi po ganun ang ating buhay. And life is so short. Iba na po yung buhay dati, iba po yung buhay ngayon. Kung yung pong mga ninuno natin, nabubuhay dati ng 100 plus. So ngayon, ang dami na pong nagbago. Ang dami na pong nagbago. And walang makapagsasabi kung hanggang kailan lang tayo. So right now, kung hindi rin po maayos yung ginagawa natin in the present time, ano po yung ipapasa mo na buhay para sa mga susunod mong henerasyon? Kung hindi mo po aayusin ngayon, kawawa naman yung mga susunod. Kaya nga po, in this church, ang atin pong goal is ma-build yung atin pong mga susunod na generation. Kasi kung hindi natin sila i-build, paano sila tatayo pagdating ng panahon? Amen. Ang bawat isa po, kagaya sa atin, kung kami po ay nakikita niyong nagsasalita sa inyong harapan, huwag po tayong huminto. I-aspire din po natin na one day, ako naman ang magsasalita dyan sa harap. Huwag tayong masettle na, sila lang naman ang leader, di sila na lang, silang magtuturo, sila ang ganito, basta susunod na lang ako. So people of God, hanggat hindi po natin nararamdaman yung discomfort, hindi po yan magkakaroon ng pagbabago sa buhay natin. Kung tayo po ay namumuhay na easy-easy, wala tayong pinagdadaanan na talagang magi-stretch out ng sarili natin, we will live the same life. Huwag na po tayong mag-expect ng kakaibang result sa buhay natin kung pare-parehas lang din naman at paulit-ulit ang ating ginagawa. Amen. So, let me finish po, patapos na po ako. So, ask yourself what you can learn from the situation. So, there are negative impact in our lives, negative plot twist, kasi gusto ng Lord na magkaroon tayo ng, meron tayong matutunan in that situation. Amen. Kaya nga po sabi, there will be character fortification. Kasi gustong ipalitaw ng Lord, ano ba yung character talaga nitong anak ko na to? Talaga bang willing tong sumunod? Yung mga nagsasabi dyan na, sige po pastor, kami po ang bahala. Kami po ay kasama nyo hanggang dulo. I have covenant with you. Talaga ba? So sabi nga po, kung paano tayo nag-start nang tayo ay malakas, sana ay ganun din hanggang huli. No? If we start strong, we will finish strong. Amen. So we were made to make an impact. The journey is amazing. There are twists and turns and hills and valleys to go through. There will be plot twists all along the way. Successful people understand this before they start the journey, to prepare in advance so they are able to make the changes they need to make when all of a sudden life or business is going in different direction than they thought
it would go. Yung bawat mensahe po na ating tinatanggap here in this place, atin po talagang panghawakan, nilay-nilayin at i-apply. Kasi this will be our advantage. No, kapag ka dumating yung mga plot twist natin sa ating buhay. And as my conclusion, each one of us has a story to tell. As we surrender our whole being to God, allow Him to write and navigate the greatest plot twist of our lives. No matter what life throws at you, you will be unbothered as long as Jesus is your source. Amen. So come on, let's stand, people of God. Let's pray. Oh, hallelujah. Hallelujah. Father God, Lord, we thank you so much, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat, O God, sa bagong mensahe na ipinahayag mo sa aming kalagitnaan ngayon. Maraming salamat, O God, sa mga mensaheng ito na patuloy na magpapatibay sa aming pananampalataya. As we go along the journey of our lives, though there are many plot twists along our way, either good or bad, thank you, Lord, for giving this message as our advantage, Panginoon, sa aming mga kakaharapin in the future. Maraming salamat, Lord, sa bawat tao na patuloy mong ginagamit, bawat lingkod mo na patuloy mong ginagamit in our midst for us to be enlightened, to be awakened, O God, in the things that we should be aware of. Sa mga bagay na dapat ay alam namin, O God, sa mga bagay na dapat naming i-apply sa aming mga buhay in order for us to overcome this world. Oh, hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Patuloy na kayo ang maghari at manguna sa buhay ng bawat isa sa amin. Oh, hallelujah. Lord, continue to lead us. Continue to navigate the plot twists in our lives. We acknowledge, O God, and we embrace that you, Lord Jesus Christ, is our ultimate source. And the rest of the things, O God, are just resources. Oh, hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy ka po naming pinapupurihan, pinasasalamatan, O God. Patuloy ka naming pinapupurihan, Panginoon, in the mighty name of our Lord Jesus. Amen and amen. Heaven is open, death is broken, and the